Isang maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat. Miyerkules po ngayon sa loob ng ikalibang linggo sa panahon ng Kwaresma. Pagbati po sa lahat ng mga viewers, supporters and followers of our Daily Gospel Reflection. Binabati ko rin po ang lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua. At pagbati sa lahat ng mga benefactors ng National Shrine of San Antonio de Padua. At sa San Vicente Ferrer Parish sa Binyan, na dati ko pong parokyang pinaglingkuran, pagbati po sa inyong lahat. Mamaya pong gabi, sa ganap na ika-6, ako po ay nasa inyong parokya para sa Novena Mass. Kaya hope to see you sa pagdiriwang po ng misa mamayang gabi. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, Miyerkules sa loob ng ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon pa rin kay San Juan. Ito po ay mula sa ikawalong kabanata, mga talata 31 hanggang 42. Ang pamagat po ng aking pagninilay na ibabahagi ngayon ay nagsasabing, Sana all totoo. Mga kapatid, meron po akong good news at bad news. Ano po ang bad news? Ang simbahang Katoliko daw po ay walang ginagawa para tulungan ang mga mahihirap. Hingi daw ng hingi lang na donasyon, wala namang ginagawa para tumulong. Bad news po, no? Pero ano po ang good news? Fake news po yon. Hindi po yon totoo. Sapagkat ang simbahang Katoliko po ay palaging handang tumulong sa mga nangangailangan. Ito po ang pinakamalaking charitable institution, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang totoo, maliban po sa ginagawa ng simbahan na mga proyekto para tumulong sa mga nangangailangan, ang ating pong simbahan sa Pilipinas, kung inyo pong matatandaan, noong pong panahon ng pandemic, ay nagbigay po ng mahigit 1 bilyong piso para tumulong sa mga nangangailangan at nagigipit sa panahon ng pandemya. Ito po ay galing sa mga generous donors at mga charitable church institutions na tumutugon sa pangailangan ng mga mahihirap. At hindi po ito iba sa aming ginagawa dito sa National Shrine of San Antonio de Padua. Meron po kaming scholarship program. Sa totoo po, meron kaming 46 scholars na tinutulungan sa pag-aaral, and we are spending more than 60,000 pesos per month only for our scholars mula po elementary hanggang college. At madadagdagan pa po ang bilang niyan sa paglipas pa ng mga taon. Noong pong nakaraang Christmas, kami po ay naglunsad ng proyekto na Pamaskong Handog ni San Antonio sa mga mahihirap na pamilya, at kami po ay nakalikom ng mahigit 1 milyong piso just in 31 days. At nakapagbigay po kami ng gift packs. Bawat gift pack po ay nakakahalaga ng 1,000 piso. At ang aming pong binigyan ay mahigit 1,000 pamilya. At buwan-buwan nga po, tuwing 13 ng buwan, ay meron po kami tinatawag na Kawang Gawa ni San Antonio. Isa lang po yan sa ginagawa naming pagtulong sa kapwa, at isa lang naman po kami sa napakaraming simbahan na gumagawa ng mga ganitong bagay na may kinalaman sa pagtulong sa mahirap. Kaya, mga kapatid, ang simbahan po ay tumutulong at hindi nangangailangan publicity para malaman na ang simbahan ay may ginagawa para sa mga mahirap. At yan po naman talaga ang totoo. Kaya sabi ko nga,
sana all totoo. Sana lahat ng balita totoo at hindi fake news. Sana all totoo at hindi nagkukunwari lang. Sana lahat ng tumutulong ay totoo sa pagbibigay at hindi para lumikha ng impression lamang. Sana all ay totoo sa kanilang pagsisisi. Hindi lamang sa panahon ng krisis at sa panahon ng Kwaresma at mga mahal na araw. Sana all ang mga namumuno sa ating bayan ay sincere sa kanilang panunungkulan at paglilingkod sa taong bayang kanilang pinaglilingkuran. Ang tanong, paano po ba tayo makapamumuhay sa katotohanan? Una, tinuturo po sa atin ng unang pagbasa na maging tapat tayo sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Fidelity to God and His words. Kaya nga, sa first reading mula sa aklat ni Daniel, pinapakita po ang kwento tungkol sa magkakaibigang Shadrach, Meshach, at Abednego. Sila ay mga taong sumasamba sa Diyos. Inutusan sila ng haring si Nabucodonosor na sumamba sa rebultong pinagawa nito at hindi po nila ito ginawa. Kaya bilang parusa, sila po ay tinapon sa isang napakainit at nagliliyab na pugon sapagkat ayaw nilang sambahin ang Diyos-Diyosang pinagawa ng haring nag-utos sa kanila. Subalit sa kanilang pagiging tapat, iniligtas sila ng Diyos at napatunayang ang Diyos sa kanilang sinasamba ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Sa ating Ebanghelyo, sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo, "Kung patuloy kayong susunod sa akin at sa aking mga salita, tunay ngang kayo mga alagad ko at makikilala ninyo ang katotohanan." Kaya maging tapat tayo sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Ayon na rin sa sinabi ni Jesus. Pangalawa, maging malaya sa pang-aalipin ng kasalanan. Freedom from sin. Sapagkat sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Tandaan ninyo, alipin ng katotohanan ang sinumang nagkakasala. True freedom is always for good and never for evil. Anyone who commits sin is a slave of sin. Kaya maging malaya sa pang-alipin ng kasalanan, sapagkat ang namumuhay sa kasalanan, kailanman ay mananatiling alipin ng kasalanan. Hindi ho tayo magiging malaya sapagkat kinukulong tayo ng kasalanan at inilalayo sa Diyos na siyang tunay na magpapalaya sa atin. At ang panguli, mamuhay sa kababaan ng loob upang sa gayon makapamuhay tayo sa katotohanan. Humility helps us accept what is true about ourselves, whereas pride leads us to live a life of deception and lies. Sapagkat, literally speaking, ang mga taong sinungaling ay mga taong mayabang, walang kababaan ng loob. A deceitful person is one whose heart is full of pride. At huwag nating kalilimutan na ang kababaan ng loob ang pinakamalakas sa sandata ng mga taong namumuhay at naninindigan sa katotohanan. The strongest weapon of those who live and stand by the truth. Kaya mga kapatid, sana nga all maging totoo. Sapagkat sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan. At sa katotohanan, dito tayo magiging tunay na malaya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tulungan po kaming maging totoo sa pagkasabuhay namin ng iyong turo at aral at ang aming pananampalataya. Tulungan mo kaming mamuhay sa kababaan ng loob at lumayo sa kasalanan, sapagkat ang kababaang loob ay katotohanan at ang pamumuhay sa kasalanan ay isang uri ng pagkukulong ng aming sarili sa bitag ng kasalanan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling inyong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mansabuhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words.
Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.